testigo na ito, Bombo Kevin, isang witness lang nung yung humarap. Si hindi kasi natuloy, no, yung si Silene. Hindi na nagtuloy. Kaya ang nakita lang natin ay yung testimony at pagharap ni Attorney Roderick Wamil. No? So, ano ba yung masasabi natin dito? So, yung una, ito na talaga yung simula ng exciting part. No? Kasi nilabas na dito yung paggamit, paano nilustay, paano maluho, at di pangkaraniwang ginamit ang confidential funds o saan dinala. No, napansin natin dito na napakaraming ARs, acknowledgement receipts, 845. No, itong mga acknowledgement receipts sa Office of the Vice President. At nung inad nga itong ARs na ito, sumobra pa, 125,150,000. So, yun yung nakita natin na isang revelasyon. Pangalawa, sinabi din dito ng testigo na maraming mga items, no, na hindi naman talaga hindi katanggap-tanggap or hindi ito related expenses sa confidential. Like for example, yung reward na medicine. Hindi natin naintindihan kung talaga bang medicine yon or pera, various goods. 'Di ba? So wala naman 'yan doon sa doon sa dapat na pagkagastusan ng confidential funds. Ito yung kung meron mang medicines, various goods, asan ang resibo? Asan yung mga official receipts ng pinagbilhan niyan, pero wala. Pero umpisa pa nga lang nga yan, ay bawal na nga yan pagbili ng medicine at saka yung various goods. Isa pa ay yung mali-maling date, no? Post-dated yung mga ilang acknowledgement receipts, like yung isa ay 2023, no? December 2023. Ang pinag-uusapan 2022. So marami pa, no? Like ito yung glaring 111 ARs disbursed in one day worth 17 million. Nakita ko to noon nung dinidinig ito sa House of Representatives. Parang yung SDO go to one region to another or one province to another from Luzon napunta sa Mindanao. Ito yung pagdi-disburse noong pera, no, yung ARs. Nakita natin sa ARs. Safe houses. In 11 days, merong 1.4 million a day in 11 days na gastos doon sa safe house. So napaka luho naman ito. Ano ba ito, no, na ilan ba ang ang nilagay diyan sa safe house? And then sa education, napansin natin doon yung red tagging, no, surveillance, paniniktik sa mga elementary and high school students and teachers, kasi iyan yung isa sa objective noong confidential funds. So walang anumang supporting documents o activity na ginawa. So nilagay lang doon yung activity ng activity ng surveillance, red tagging. So yun yung nakita natin doon sa testimony ni Attorney Roderick Wamil. Okay. Ito ma'am, sa inyong pananaw, gaano kahalaga ang mga natukoy na kakulangan, yung sa kakulangan ng dokumentasyon at pagsunod sa COA rules sa kabuuang impeachment? Well, Bombo Kevin, napakahalaga ng pagsunod ng Joint Circular 2015-001. Kasi ito yung guide natin, ito yung guide ng mga ahensya on how to spend the confidential funds. Hindi kasi ito regular na hindi ito pangkaraniwan na items, no, sa budget
Hindi ito pangkaraniwan. At ang binibigyan lang talaga nito ay yung mga security agency at iba pang ano, no? And even the Office of the President. Ang laki-laki, hindi rin dapat na bigyan ng ganyang kalaki. Mahalaga yan kasi, syempre, taong bayan, pera ng taong bayan yan. So, kailangan sumunod doon sa paggamit niyan, no? Pangalawa, ang significant nito, di ba? Kung mali yung paggamit ng pera, hindi maipaliwanag yung disbursement, hindi maipaliwanag saan napunta. So dapat ano yan, no? Ang ano niyan, ang ending niyan, dapat maibalik sa taong bayan, sa National Treasury, yung sinasabi na ano, no, 73 point something million na disallow ng COA dito sa 125 million. So malaki din yung 73 million na yan na pwedeng magamit sa iba pang sa social services. So yun yung significance na dapat na sumusunod doon sa regulations at sa batas. Pero so far ba po, nakikita niyong medyo sapat ba ito so far? Bati sa nailahad na sa Senado upang patunayan ang aligasyong misuse of confidential funds o sa tingin niyo po, kailangan pa ng mas marami pang testigo at dokumento? Well, marami pang ilalabas na testigo, Bombo Kevin, yung si Miss Sailin, no? Dito yung I think doon sa kanya yung sasabihin niya kung paano nagkaroon ng notice of disallowance, no? So I think yun ang tutumbukin noong magiging, kasi siya yung siya yung nag-take over doon sa mga papeles or mga documents na ibinigay ni Attorney Wamil sa kanya, no, para maipagpatuloy yung pag-audit. So yan, marami pa na masisiwalat diyan. At saka yung iba pa na mga documentary evidence na makikita natin, sangkot nga dito pa si Michael Powa, si Attorney Michael Powa, kasi nag-utos siya doon sa militar, no, na gumawa nag-submit siya ng activities na ginawa ng AFP na hindi naman ginamitan ng confidential funds ng DepEd o ng OVP. So marami pa lalabas na mga documents at saka testimonies. Okay. So yan yung inaasahan ninyo po sa susunod pa na mga testigo, makapagbibigay ba ng linaw sa isyong ito? Well, unti-unti na ngang lumilinaw, no, Bombo Kevin. At titignan na lang natin, mas mapapalalim pa yan doon sa mga sunod na mga testigo. I don't know kung ilalabas din nilang testigo si Madriaga. Kasi sa Committee on Justice, di ba, nakita natin na nilabas siya na as one of the witness, no? Kung saan sinabi niya na hindi naman 11 days na disburse ang pera. 24 hours lang, no? Na disburse yung pera. So we are interested to that, no? Paano na disburse talaga 'yon in one day? No, kung totoo nga ba 'yon, no? Kung ano yung totoo yung sinabi ni Madriaga na 'yon. Okay. Paano po ba dapat ano dapat ang magiging pamantayan ng publiko o basihan sana ng publiko sa paghusga sa testimonya ng mga COA auditors upang maiwasan ang maling interpretasyon o paghusga? Well, I think yung auditors naman ay they are in order, di ba? Sumusunod sila doon sa joint circular, sinusundan nila yung standard ng pag-audit, no? Kasi ibang klase ang pag-audit sa confidential funds, hindi katulad ng ibang mga pondo. Pero syempre dito dapat mailabas yung pagiging transparent din ng auditor. Diba? Tapos yung pagiging ng auditor, yung exhausting all administrative remedies, diba? Or tinitignan kung paano talaga nila maayos na ino-audit. Kasi parang nakukulangan ako,
Bombo Kevin doon kay Wamil. Kasi parang paper audit lang yung ginagawa. No, hindi dapat paper audit lang yung ginagawa. Halimbawa, itong mga safe house na to, 1.4 million a day. Saan ka naman nakakita ng safe house na 1.4? So dapat nag-imbestiga sila, asan itong safe house na ito na 1.4? Siguro naman may papakita ng may maipapakita kung meron man yung Office of the Vice President. So walang ganun eh. Tapos yung ano pa, etong December 23 na 111 na ARs, hindi pa ito na na busbos. Ibig sabihin hindi pa ito na palalim. Yung paano ba nagkaroon ng disbursement na 111 in December 23, one day lang disbursement. No, paano nangyari 'yon? 'Di ba? So, ang pagdi-disburse, mga ilang beses lang 'yan, isang araw. Pero ito 111 ARs disburse yung pera ng 17 million. So mas dapat mas malalim pa yung na pag-audit ang ginawa. So that leads to the question ba na susunod talaga, ma'am, sa susunod kong tanong. Kasi po, kayo ay isa ding dating mambabatas. So, sa inyong pananaw, ma'am, sa kang Wamil muna ha, sa kasalukuyang mga patakaran sa paggamit at pag-audit ng confidential fund, ano dapat ang reforma niyan, ma'am? Dapat ba yan batas o mga administrative orders lang? Well, tama ka nga, Bombo Kevin. Related kasi yan sa budget. Kasi pag naaprubahan ang budget, nagiging batas naman na yan no? Etong circular na ito, dapat na ma-revise kung sakali na meron pang confidential funds. Pero kami nga sa Makabayan, ayaw na nga namin ito dapat na merong confidential funds. Kasi yung ginagawa naman ng mga kapulisan, ng mga militar, NBI, ombudsman, or anumang investigating ay naman gumagamit naman ng sarili nilang pondo Hindi na kailangan ng special na ganitong pondo na ang laki-laki, 10 billion yan, na hindi naman, ay kahit na sa local government, diba? Marami confidential funds din sa local government. So, hindi rin nagkaanong na-audit yung mga yon. Kaya, para sa amin, dapat wala na itong confidential funds na ito. Kasi nga, ma'am, kahit tanungin natin yung mga auditors sa barangay or auditors sa mga sabihin natin sa classroom, di ba? Bilang teacher, ma'am, di ba? May yung mga students, may president, may vice president, may treasurer, may auditor, di ba? Ganyan. Sabi mo nga kanina, ma'am, dapat talaga may tinatanong kung nasaan na ito, may field inspection kaya silang ginagawa or may validation sa isang proyekto. Pero sa mga sagot ni Wamil, sabihin, ano ba, ma'am? Wala ba? Tingin mo? Walang inspection? Parang naging, tingin ko naging lenient. Especially yung mga, lenient. So, parang paper and document inspection lang. Pero, di ba, sinabi naman nila hanggang doon lang sila. Wala silang ginawang, alam ba, pagpunta sa safe house or yung tinitignan nila yung yung travel, di ba? Ticket, yung mga rent na mga sasakyan, etc. Walang gaanong confirmation. Dapat meron yon doon sa pag-audit, no? At dapat meron yun din doon sa joint circular, no, para ma-audit talaga. 'Di ba? Kasi itong CF na ito, talagang ang may mas responsable dito ay yung head of agency, no? Nakalagay yan doon sa joint circular sa number 8, no? 8.3 yata yung 8.1. Kaya dapat ay nasusunod ng maayos yung joint circular. Kasi nga, parang hindi lang man dyan ganyan. Kasi nga yung mga investigation nyo, ma'am, sa mga flood control, kung kompleto, di ba?
pinadalahan tayo ng papel na okay, kompleto na ang proyektong ito. Tapos tanggap lang sila ng tanggap. Wala naman silang audit team na bumababa. Or even naman dito sa, sabihin natin, example sa Butuan, may commission on audit naman dito. Siguro kaya nilang lumabas, di ba? Pero ang COA kasi after the fact na sila no? After the project. So maganda siguro kapag meron budget pa lang, pinopropose pa lang, tinitignan na nila yung financial and program and activities na sinulat ng ng ahensya. Kaya sabi nga natin, may dapat na baguhin din sa pag-audit sa atin, hindi yung after the fact or after the program pa, pero wala naman nagawa, hindi naman nagawa yung proyekto, o kaya ay overpriced, o kaya ay o kaya ay talagang na-corrupt lang yung pondo. Kaya dapat meron talagang pre-audit, di ba? Dapat merong mga pre-audit activity rin ang COA para matiyak yung at ma-prevent yung corruption. Okay. Pero what if, no? Paano ba yan, ma'am? Posible, pwede ba yung tanungin? Tingin nyo lang, pwede ba yung tanungin kung hindi naghingi ang Commission on Audit, pwede ba yung tanungin ng mga senator judges sooner or later sa defense kung kaya nilang mapatunayan na worth ganyan yung tinuluyan na safe house? Well, siguro sa mga future na mga auditing nila kung sakali sa ibang mga agency na, pero ito kasi under investigation na nagawa na lahat hindi na nila verify or tinignan yung facts nitong mga sinasabing mga safe house, mga nirentang mga sasakyan, etc. at mga binigay na reward, kung bubusisiin mo nga yan, sabi ko sa'yo, Bongbong Kevin, may 2 tao binigyan ng reward sa isang araw. May 1 tao binigyan ng rewards ng 2 beses sa isang araw. Meron pang ganyang ARs na binusisi doon sa Committee on Good Government and Accountability noon. Kaya kung makikita mo, iisa-isahin mo talaga yan. Hindi talaga siya kapanipaniwala at magdududa ka talaga. Ma'am, ma'am, yung question ko, yung defense mismo, tatanungin ng mga senator judges na itong malaking bayad niyo sa isang safe house, pwede niyo bang mapakita yung safe house na yan? Yes, pwede naman yung tanungin, Pwede naman tanungin itong 1.4 million. Yeah. Kung magiging mabusisi lang yung senator judge, tanungin nila saan nga ba ito, kahit na yung lugar lang, hindi naman kailangan na i-point out na yung talagang eksaktong lugar. Saan nga ba ito? Ito ba ay nasa Mindanao? O ito ba ay nasa Luzon? May mga ganon. Pwede naman siguro yun. Hindi naman tanungin kung what's the purpose o ano yung successful information na nakuha regarding dito. Tanong lang kung ano ba, baka sa akin lang, sapat ba siya for that amount na bayad? Lavish, di ba? Maluho. 1.4 million in a day na renta ng safe house. Ano yun? Binili ba yung safe house na yon? Di ba? Yung 1.4 na yon sa isang socialized housing, dalawang na yon, 2 bahay na yon. Di ba? So ito, renta sa isang araw 1.4 o 1.5. So saan ka naman nakakita niyan? Wala namang ganyan Kahit na sa marketing, magtanong tayo kung saan yan Di ba? Kahit na pinakamaluhong 5-star hotel, inilagay yung mga informant, Kaya talagang
hindi ka panipaniwala itong bayad ng safe house na yan sa isang araw, 1,000,000. Okay. So, paano nyo inaasahan ang talagang dapat maging papel ng isang senator judge sa pagtitiyak na patas at nakabatay sa ebidensya ang paglilitis? Well, sa napansin ko nga sa nakaraang linggo, may mga senator judge na mas magaling pa sila sa defense. 'Di ba? May mga nagtanong diyan na senator judge na talagang inaano nila, no, binubusisi nila ng gusto yung witness. Mas magaling pa sila doon sa defense lawyer ni Sara Duterte. Kaya talagang talagang may mga judge na talaga na senator judge na talaga diyan na kung di man nagdedepensa ay bias na talaga para kay Vice President Sara Duterte. Itong tanong, although it's early to say, na what if lang, mapanunayang procedural lapses lang yung mga, baka sabihin na procedural lapses lang yan at walang intensyon na maling gamitin ang pondo, paano dapat timbangin yan, ma'am, sa impeachment proceeding? Well, wala nang mangyayaring ganun Bombo Kevin, kahit na hypothetical yan. Kasi dumating na sa punto na nagkaroon na ng notice of suspension. Diba? So, ilang beses na, halimbawa, nagkaroon ng procedural, doon yan mangyayari doon sa stage na nagpadala ang COA ng AOM. Diba? Yung audit observation memo. So doon kasi kung kulang ka ng mga papeles, o kulang ka ng mga kailangang mga documents, ay doon na mangyayari yan sa AOM. Kaya lang kung dumating na sa punto ng disallowance, 'di ba? Notice of suspension tapos notice of disallowance. At tingin ko sa mga susunod niyan, baka meron pang sasabihin sa yung mga testigo na meron ng mga notice of disallowance dun sa iba pa. Kasi yung may notice of disallowance pa lang ay yung 125 million in 2022. Kaya baka susunod meron na diyang magte-testify na baka meron na ring ND sa mga iba pang mga pondo. Kaya parang wala na yung procedural kasi hindi na siya parang hindi na siya applicable sa ngayon. Kasi kung meron mang procedural, nakita na yan, no? Nakita na yan. Kasi imagine mo naman, Bombo Kevin, 2022 pa yan. At saka 2023. No? Ibig ba sabihin, bibigyan natin ng 3 taon pa na makumpleto nila kung paano itong mga na to. Kung talagang ginastos ito, meron ka talagang pruweba ng disbursement. Kung wala, diba? So, ano gagawin natin sa pondo ng mamamayan, diba? Tapos sabing gano'n ng testigo, diba? Kapag may notice of disallowance, halimbawa itong 73 million, ay kailangan nang maibalik. Unless merong TRO ang Supreme Court. Okay. Ma'am, matagal na kayo talagang kritiko ng Vice President Sara Duterte. Para sa ating mga tagapakinig, mostly sinasabi talaga na kritiko na yan, Bombo Kevs, talaga ng ng Duterte. Sa inyo po talaga bilang bilang si Franz Castro po, ma'am, paano niyo masisiguro sa publiko na ang inyong mga pahayag tungkol sa impeachment ay nakabatay lamang sa ebidensya at hindi po sa politika? Yes, of course, Bombo Kevin. So ako naman, kahit na pinipersonal ako ni Sara, no? Kahit naman si President Duterte noon, tinretend ako naman nagsasalita kami sa makabayan na meron kaming justification, meron kaming pruweba sa mga sinasabi namin. Kasi in the first place, ano naman ang makukuha namin kung politika? Wala naman ako ilalaban, kumbaga, sa politika kay Sara Duterte. Ang hawak ko lang ay yung mga katotohanan. No? Ang hawak ko lang ay yung naging experience namin doon sa pagbusisi ng budget. So wala naman akong mapapala, no? Kahit na personal ako makipag-away. So ang akin lang, ginagawa lang natin,
para lang sa bayan, no? Para doon sa pondo ng mamamayan. As Congress people, talagang dapat na maging maayos ang bawat isa, no? Ang lahat ng mga nasa government ng pag-disburse, paggamit ng pondo ng mamamayan. Kasi bahagi din ako doon sa nagko-contribute sa mga taxes, di ba? Bahagi din yung mga pangkaraniwang mamamayan na nagko-contribute doon sa taxes na ginagamit ng ating gobyerno para sa kanilang operation, di ba? At sa kanilang sweldo, di ba? Kaya etong ginagawa ko, wala akong personal, no? Nagkataon lang na si Sara Duterte ay Vice President at si Sara Duterte ay nahuli namin na merong ginawang hindi tama sa konstitusyon at hindi tama na gawin dun sa pondo ng mamamayan. So, kahit na sino yan, di ba? Di ba kami nga sa Makabayan, kasama rin ako, kasama rin ang Makabayan sa nag-endorse ng impeachment kay Marcos. Pero unfortunately, nabasura nga ito doon sa House of Representatives. Pero nandoon pa rin yung prinsipyo namin na kung meron talagang tiwali, meron kaming nakitang mali sa paggamit ng pondo ng mamamayan, ay titindigan namin yon kahit na sino pa man yan. Nagkataon lang na very passionate ako talaga dito dahil nga talagang kosa namin ito sa Makabayan. This is our cause. And challenge nyo po sa ating, or payo nyo po sa ating mga mamamayang Pilipino regarding sa nagpapatuloy na impeachment trial? Well, sa ating po mga kababayan, tuloy nyo po yung pagsubaybay sa impeachment trial para makita natin po yung ating goal na makita ang katotohanan, mapanagot yung dapat na managot doon sa hindi maayos na paggamit ng pondo. Pondo natin ito, kaya dapat nating mabantayan. Kung maibalik man ito, ay maibabalik ito na magagamit din natin sana ng maayos para sa social services sa inyo. Kaya dapat po tayong magbantay at maging critical. Okay. Sa ibang usapin, ma'am, although may short time pa tayo, ma'am, sa ibang usapin sa trabaho, itong nangyari sa 85 pesos na dagdag sahod sana para sa mga trabahante, may mga trabaho dyan sa National Capital Region na pinigilan ng korte. Any comment from this po, ma'am? Well, nalulungkot kami, Bobo Kevin, doon sa naging desisyon ng korte dito sa Pasig na pinaboran yung company na kumestyon doon sa 85 pesos na increase ng mga manggagawa dito sa NCR. Parang, kumbaga, labag sa batas, yung ginawa. I mean, hindi proper or hindi siya dapat doon or walang jurisdiction ng RTC doon sa yung kaso ng pagtaas ng sweldo, di ba? Dapat ang ginawa nila ay umapila sila doon sa Regional Wage Board. Kaya kami ay nalulungkot at natutuwa kami. May mga employer din na nagpatuloy na nagbayad ng additional na increase sa salary ng ating mga manggagawa. Kaya sana ay kumilos na dito ng mabilis ang ating gobyerno para ito ay mapigil itong RTC sa pagpapatupad nitong at siyempre ang pwedeng question dito ay pwede ring i-question ito doon sa Supreme Court para malaman na talaga yung ruling tungkol dito kasi wala siya sa jurisdiction. Oo, pero bakit inalaw pa rin? Ma'am, sa tingin niyo po? Bakit inalaw pa rin yung pagpigil? Yes po. Bakit inalaw pa rin yung pagpigil? Kaya nga, kaya nga sabi nga natin na si Marcos, yung kanyang gobyerno ay dapat kumilos para mapigilan at ituloy yung pag-increase ng salary ng ating mga mamamayan. So,
medyo mabagal, di ba? So mukhang hindi pa masyadong kumikilos, di ba? Wala man lang tayong nalaman na words from the president. O magalit siya dahil pinigilan itong pag-increase ng salary. So sana ang gusto natin kumilos ng mabilis ang ating gobyerno. O kaya ano kaya ma'am, bilang dating kongresista, posible bang dapat amyandahan yung batas upang mas maging matatag talaga yung proseso ng wage adjustment? Kasi baka dito sa Caraga Region, ganyan, may okay na, increase na yan, pero susulong na naman doon sa mga regional trial courts. Well, medyo strategic ito, no, pang matagalan. Kami nga sa Makabayan, meron kaming panukalang batas na national minimum wage. Para hindi na per region ang sweldo, no? Kung tataas sa NCR, dapat tumaas din sa Caraga, tumaas din sa ibang mga region. Kaya dapat merong national minimum wage ang at tanggalin na itong wage board, no? Kasi parang hindi naman wala namang pangil ito, no? Tingnan mo, kinestyon ng RTC, wala siyang nagawa, wala rin naman siyang sinabi. Kaya talagang malaki talaga yung babaguhin natin diyan sa amyenda sa labor code, no? At pagpapasweldo sa ating mga manggagawa. Sana mapaabot yan ngayong araw. Kasi nandito yung mga dating kasamahan mo, mama, sa House of Representatives. Nandito ngayon sa Caraga Region sa yung term nila, legislation tapos dinggin, parang ganyan. Andito sila ngayon dito mismo sa barangay na nandito yung Bombo Radio para daw dinggin yung mga yung gusto mga Pilipino talaga. Sana mapag-usapan din yan kasi lahat may mga kahit saan sa bansa labor force naman yung pinakamalaking resource natin, di ba po, ma'am? Sige, lastly po, ma'am, baka lang may hindi ako naitanong sa inyo, gusto niyo ipabot sa ating mga viewers, listeners ng Bombo Radio Butuan. Well, tungkol lang sa sweldo, no, sana ay matapos na ito, ma-resolve na agad para mapakinabangan na ng mga manggagawa natin sa NCR yung kakarampot na sweldo. At umaasa ako na diringgin din ng Kongreso itong mga panukalang batas ng Makabayan tungkol sa national minimum wage sa ating mga manggagawa. Okay, maraming salamat po. Daghan kayong salamat, former Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Magandang hapon po. Si kanhi Congresswoman Franz Castro, mga kabombo, sa mga panlantaw regarding sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o kani pong hisgutanan, mga kabombo, sa kining sa usbaw sa suhulan ba gibabagan, mga kabombo, so dito sa korte gibabagan, mga kabombo, nakakuha og temporary restraining order para dili mapatuman ang implementasyon. So, diri sa ato, bisan papatuod nga kanibang mahitabo kini, pwede po ni siguro buhaton, mga kabombo, dili sa mga employer. Pwede po nila buhaton siguro sa mga kini ang nanarbaho, no? Nga question niya, di mo na makatarunganon yung usbaw nga 20 or 5. Ana siguro, no? Or 200 baka. Kay ang among gusto inanigig kadako, pwede po siguro na ba? So muna giingon, pwede na siguro i-challenge diya sa korte kung dili nila ni mapalig-on, mga kabombo, ang paghatag pagtagad niini nga maong hiskutanan. 44 minutos na kalabay sa alauna, agatak na sa hapon. Padayon sa nato paghiskot nato unya atong sa barangay election, ha, nga postponement sa atong pagbalik kay tanawon sa nato ni mga importante mga pahinumdum. Tips sa pagbiyahe nga
Makatipid. Kung gusto ba nimo nga makatigom og kwarta, oras ug enerhiya, i-combine ang imong mga errands sa usa ka lakaw imbes nga magbalik-balik ka sa dalan. Kung dool ra ang destinasyon na pagbaktas o pagbisikleta na lang kay mas himsog pa og libre. O kung mahimo usa ka sa pampublikong transportasyon. Ang gamay nga mga kausaban makapaminaw sa gasto sa gasolina, makatabang sa kalikupan ug makahatag og mas limpyo nga komunidad. Aniya ang inyong tipid tips para sa mas tipid o luwas nga panimalay. Human magluto, ayaw kalimot sa pagbatay sa kalan o pagsiguro nga sirado ang balbula sa LPG tank, susiha usab kung adunay gas leak aron malikayan ang peligro o pagsayang sa gas. Ang regular nga pag-check sa tangki, hose o regulator makatabang aron mas malikayan ang pagkawala sa LPG nga wala nato mamatikdi. Sa pag-amping sa paggamit sa LPG, dili lang kita makatipid sa enerhiya. Mapanalipdan pa nato ang atong pamilya. Sayon nga mga paagi aron makadaginot sa gasolina. Una, ang maayong batasan sa pag-drive makadaginot sa gasolina. Ikaduha, amping monitora kanunay ang record sa maintenance sa imong sakyanan. Ikatulo, siguruha nga sakto o gusto ang hangin sa imong mga ligid. Ikaw pa, siguruha nga hugot ang taklob sa imong tangki sa gasolina aron malikay ang pag-usik sa fuel. Ikalima, pabilin nga naka-on ang auto stop or start aron makatipid sa gasolina ug mas epektibo ang paggamit sa imong sakyanan. Pagdaginot sa kuryente sulod sa panimalay. Una, palunga ang mga suga o appliances kung dili gamiton. Gamit og LED bulbs. Siguro ang husto ang paggamit sa aircon. Iset sa insaktong temperatura. Gamit og electric fan kung mahimo. Ibda ang mga charger o gadgets kung wala gamita. Kaya ang naka-plug nga mga gadgets nagakonsumo gihapon og kuryente. Pagplano sa pagluto, gamita ang pressure cooker o microwave kung mahimo. I-minimize ang pag-open sa refrigerator aron makadaginot sa kuryente. Pagdaginot sa kuryente, himuha ang imong panimalay nga energy efficient. Pagkolekta sa ulan, pagtipid sa gasto. Sa